At syempre, it's a beautiful afternoon dito sa Calgary, Canada, na kung saan napakalamig pa rin ng weather. It's still March and wala pa talaga. Wala pa yung summer season. Sa tingin ko talaga, hate ng nature, ng weather, ng climate ang mga Canadians. Wala talagang matinong weather dito eh. Tuwing summer, alam nyo ba, sobrang init din ang temperature. Ngayon, tuwing winter, obviously, sobrang lamig din. Na kung saan, kahit nga wala nang snow sa paligid, actually meron sa mga ibang area. Wala nang snow, pero yung hangin, yan, tulad yan, humahangin na naman. Sobrang lamig pa din. So, ewan ko talaga. Dun din eh. Ito rin yung issue sa Canada tuwing summer. Dahil sobrang init niya minsan. And actually, meron din tayong tinatawag na hail season. So, yung ice, basically, uulan ng ice. ganun ka-weird. Hindi ko ma-explain talaga ang weather dito sa Canada. But anyway, it's a beautiful afternoon. Maganda yung sikat ng araw and we are grateful na appreciate natin bawat oras, bawat araw. And may panibago tayong question of the day. So, yung topic natin, mahangin na naman. Para kang sinasampal ng yung ice, ganun siya. Kailangan mo lang masanay talaga. Yung bang bigla na siyang naging matamlay sa text, ganun ka-cold ang weather dito sa Canada. But so ayan, may squirrel and ayan, chill naman siya. Hindi naman siya nang-titrip ba yan? Ayun oh. Ayun, nawala na siya, naging ninja moves. Anyway. So ayun, maganda yung topic natin sa araw na to kasi it relates to someone who is in a relationship o hindi kaya nasa ligawan stage na. Okay, so napaganda ng topic natin. So, kung may ka-date ka or may girlfriend, may liniligawan, ganyan, ano yung typical na binibigay ng isang lalaki? Uso pa ba yung mga love letter ngayon? I don't know eh. Sa tingin ko kasi, yung mga love letter, yung mga crafty notes, or yung cute na ginagawa na nakikita mo sa Pinterest, sa tingin ko pang 2018 pa yun eh. Pero I think napaka-romantic ng isang lalaki kapag nagsusulat pa rin siya ng love letter. Actually, pwede rin siyang i-apply sa girl, 'di ba? Kapag sinulatan ka ng liham ng isang girl, panigurado nun, kahit na madami kang problema sa buhay, mapapagaan nun eh. Nakatanggap ka ng love letter sa babaeng gusto mo. Ayun, ang cute niya talaga na experience. Ayan, mahangin na. Mahangin ulit. Nakaka-distract. Pero kasi, yung love letter, ganyan, ano ba yung pinagkaiba nila ng long, sweet messages? Malay mo, sincere namang pareho yun, 'di ba? Nag-effort din naman siya sa pagsusulat ng long, sweet messages. So, sa akin, walang masyadong kaibahan yung love letter na sinulat compared sa tinype. Halos parehas lang din yun. So, ito yung challenge pag hapon ka na mag-film. Kasi nga, actually, gumanda yung sikat ng araw. Pero mag-aalas 5 na ata eh. So mamaya magiging maganda yung sunset dito sa downtown area. Hindi ko lang makikita natin kasi malamig pa rin yung weather and ayun na nga, mahangin. But anyway, let's go back sa ating main topic. So ayun na nga, ano yung pinaka the best na pwede mong ibigay sa girlfriend mo or sa liniligawan mo? Ngayon, hindi tayo pare-pareho ng estado ng buhay, 'di ba? As a lalaki, may mga tropa na mas nakaka-afford ng Ferrero, right? Mas nakaka-afford ng Toblerone. Basta ma-express mo yung feelings mo sa girl na to, matrato mo siya ng tama. I think mas higit pa yon kaysa sa kung anumang klase ng chocolate or kahit nga roses, 'di ba? Na pwede mong maibigay sa kanya. As long as sincere yung love mo, tapos alam mo talagang irespeto at itrato ng tama yung girl na to, I think mas higit pa siya sa kahit na anong rosas, anong klase ng bulaklak or kahit anong klaseng chocolates pa. 'Di ba? Ngayon, hindi dahil sa naka-receive ka ng Ferrero, roses or kung anumang klase ng gift, ibig sabihin nun seryoso na yung
lalaki sa'yo. Pwedeng afford niya yon, at the same time, hindi rin naman pala real yung feelings niya sa'yo. Malay mo, iba yung intentions niya. Ngayon, may mga klase din ng lalaki na kaya nilang i-express yung love nila through gestures. Kahit ngayong paghatid sundo niya sa'yo sa school, sa work, ang laking bagay na nun, right? Feeling ko, yung mga little things na hindi mo napapansin, minsan yun pa yung wala sa mga lalaki na kayang makapag-provide ng material things. Kaya ka nga niyang bigyan ng Ferrero, Toblerone, pero tuwing nag-aaway kayo, hindi kanya kayang i-comfort, o hindi naman pala real or genuine yung feelings niya sa'yo. Iba yung intentions niya, which is bad pala. Tsaka mas okay pa rin talaga kung maayos yung trato ng lalaki sa'yo. Instead na kaya lang niyang mag-provide ng material things. At the same time, hindi maganda yung trato niya. Di ba? Masakit siya sa mental health mo. Ngayon, ano yung pinaka-worst na pwedeng ibigay ng isang lalaki sa isang babae na kanyang liniligawan or jowa niya? Ano yung pinaka-worst na regalo? Sa tingin ko, hindi ko alam yung answer sa question na to. Obviously, hindi ako babae. Hindi ko alam kung ano yung natanggap ng ibang kababaihan na worst gift. Let's say ito yung ika-6 monthsary nyo. 6 monthsary, right? And then makikipag-break siya. Yun yung regalo niya sa'yo. Like, what? Siguro yun. Yun yung pinaka-worst na pwede mong mairegalo sa isang babae. Ngayon, hindi naman kailangan na sobrang mahal talaga ng mga regalo mo, or lalo na kapag estudyante ka pa lang. Kumbaga, expected naman ng mga tao na hindi ka pa naghahanap buhay. So, sa tingin ko, basta mabigyan mo lang siya ng regalo na sakto sa'yo, sakto sa budget mo, at the same time, mapapasaya mo siya. Right? So, binigyan mo siya ng roses, chocolates, ganyan. Panigurado, magiging happy yung liniligawan mo or yung jowa mo. Hindi naman importante talaga kung anong brand ng chocolate yan, basta matamis. Kasi nga, it symbolizes yung sweetness mo rin dapat. And yung rose, kahit nga yung nabibili sa market na rose, o kaya kung may park sa inyo na malapit na may tanim na rosas, yun, over the bakod ka na. Kuha ka dun. Nasa lalaki pa rin yun eh. Kung ano man yung kaya niyang mai-provide, kasi hindi nga tayo pare-pareho, right? Kaya sa tingin ko, may mga guys na hindi pumapasok sa relationship kasi hindi pa ganun kaayos yung finances nila. And kung iisipin mo, napaka-sad thing din nun eh. Na gusto muna nilang ma-achieve yung dreams nila, yung career talaga nila, bago sila pumasok sa relasyon. So, chocolate or roses, I think kung saan man sakto yung budget mo, yun yung best advice. And in conclusion, kung saan sakto yung budget mo, doon ka. Right? Kasi nga madami ka pang kailangan gawin sa life, right? Kailangan mong i-take care muna yung career mo or yung studies mo kung estudyante ka man. And wag mong isipin masyado yung sinasabi ng ibang tao. Yung importante naman is matrato mo ng tama yung girl na to or yung liniligawan mo. And yung thoughts, yun yung magmamatter bandang huli. At least, nag-try kang magbigay ng kahit anumang regalo yan. Hindi man chocolate, hindi man bulaklak. Kasi ito yung na-gets ko bandang huli na may mga girl na kahit nga sa mga street foods mo lang dalhin, ganun, mas natitripan niya pa yun kaysa sa mga mamahaling restaurant. Kasi andun talaga yung vibes para sa akin eh. Lalo na pag lumaki ka sa ganung klase ng environment, 'di ba? Mas natitripan mo pa yung fishball, yung mga pagkain sa labas. Fried siomai, 'di ba? Ang sarap nun. So, dito na magtatapos ang ating walang kwentang usapan. Another episode na naman ang ating natapos.